ususarin na jay gift. Through playing, mausap na amin kinya tayo. Maridayaw ti Apo, amen? No worship leader ka, usaram iti unag ti church, and then mabinipisyaran ti unag ti church. No mamagbaga ka, go. Mamagbaga ka as your gift. No preacher ka as your gift, you preach God's word. No teacher ka, you teach God's word. And then, kung na dyan, minister it to one another. As good steward of the manifold grace of God. Steward, Are you good partakers. steward? Yes. Doon sa gift na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Partakers. Ang daming gifts, hindi lang one gift, but many gifts. God has given to us. Amen. Had given. Past tense na giant. Tignan kada tayo. And sometimes, binibigay pa rin niya sa atin. Amen. Because nakikita niya na ginagamit mo yung gifts na ibinigay niya sa iyo. So God has gifted every one of us to perform a special mission. Inikan na tayo ni Apo Diyos, the special gifts, Brother Emilio, itibiyag tayo, Brother Randy, Brother Ephraim, Jerry. dagiti men's tayo. Inikan na tayo ti gifts, dagiti women's, ti uneg iti iglesia. Inikan na tayo ti special gifts. Tapno usaran tayo ti mission. Amen. Palidayaw niya. So, when you seek to discover God's will for your life, pay attention tayo, ijay nga gift granted iti Apo, iti biyag tayo. Huwag natin baliwalain. Kasi sometimes Christian, ang daming gifts ni Lord, may gift na binibigay sa atin, but binabaliwala natin. Kasi ano kung bakit? Ang una nating tinitingnan, yung ability mo, yung kapasidad mo, yung kaya mong gawin, hindi yung kayang gawin ng Diyos doon sa gift na ibinigay mo. That's why, nafe-fail tayo. Kasi ang tinitingnan mo, yung ikaw. Pero kung titingnan mo yung nagbigay sa iyo ng gift na yun, i-bless ka niya. At i-develop mo kung ano yung gift na ibigay. Huwag mong baliwalain ito. Mag-pay attention tayo. Paridayaw iti Apo. Amen? Amen. His plan for you will always be directed related to the gifts that He has bestowed upon you. You see that? Di plano ni Apo Diyos minsan directly nga nakarelate iti gifts ngayon na kada tayo. Lord, what is my plan for me in the church? What is plan for me in the iglesia? Intid na nga ro din. Imbabaganan ta, intid na, insagotan ken ka. Nung talo sa ludsud ka nga sa ludsud, hamong magngara alam ito. Sinagutan na ka nga gisuro, sinagutan na ka nga manang entertain, managbigay, whatever the gifts. Nga nagpipintas nga sagot nga intid ni Apo Diyos, tagasagat, whatever gifts. At dinaramid mo na ita. Pasok na ita, ti plano ni Apo Diyos, itibiyag mo, malidayaw iti Apo. Amen! Amen. Alam niyo ba na yung special gifts ni Lord sa buhay natin na iyon? Napakadali pong mangyari ito sa buhay natin. Very smooth na mapaspasamak na ito itibiyag tayo because inayaban na ka para itiday ka. Pinlano na itibiyag mo para itiday ka. Amen. Very smooth. Basta lang agtungpal ka. Basta lang aramidon. Very smooth. Because gifted na ti Apo tibiyag. And I believe kay kayat mo data. Kaya puta passion na jeje puso. Nga gift granted. Amen. Amen. Brother Christian, amen? So nga, Lord, anak J Church, yan. Anya ti mabaling karamidan. Nag-schedule na ka praise and worship. Yes, thank you, Lord. Nya, kasano ako. Diba? Ti line up ko, kastoy, kararag mo, nagiging ba mo aramidan? Do it. Amin nga best mo, ito mo para kay Apo Diyos. The Lord will bless you. Laylayaw tiya. Sino mabinipisyaran? Allah kasika, nga nagidala. Mabinipisyaran, nagidaamin, dahalan mo. Inalukoy mo ti puso da. Nagdaydayaw kini Apo Diyos that Sunday morning. Amen. You know, di may isang nga rule, ti praise and worship. Leader, alukuyom, dagiti, karkararwa, nagdaydayaw kini Apo Diyos that moment. Yes, he dried. Amen. Ang kakagtidom, the holy. Yes, hallelujah. Naglamin, Lord. During the praise and worship, and wala ka nang pakialam sa congregation. Diyan na But kayo. inilagay ka niya doon para ramdamin
yung damdamin ng bawat nag-worship. Amen. So, alukuyong ida. Idalan mo ida to worship God in the Spirit and the truth. Amen. And I thank God kaya iti worship leader tayo because nakita na yung gift nga na dyan. Yes, hallelujah. And the Lord bless you. Glory to Worship God. leaders. Iti yung nagti-church. Malaylayaw iti ako. God bless you. Amen. Amen? And, hindi pa nagtatapos. Pag ganitong bumabagyo, masarap makinig. Binon. Listen to God's Spirit. Knowing God's plan and will in your life Yes, is hallelujah. listen to God's Spirit. Yes. Hindi lang dahil Pentecostal tayo. Hindi lang Pentecostal believers tayo that we believe in the Holy Spirit, the manifestation of the Holy Spirit, the revealing of the Holy Spirit Yes. in our lives. But, You have to listen. alam natin na kapag pinakinggan natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin, malalaman natin yung God's plan and will ni Lord sa buhay. Amen? Amen. Nakaranas po ba tayo ng pagbabago sa sarili natin sa ating buhay? Nung matuto tayong manalangin sa Diyos? Tahimik na nagdadasal, yung bang pag nananalangin ka, may conversation ka din na pinakikinggan mo rin siya through your prayer. You know, the Holy Spirit, kasi sometimes agsao ijay prayers tayo. Halakati ballpen kang papel. Madalas ako nun ganun. Kaya marami akong kung bibisitahin mo yung notebooks ko nung ako'y nasa Bible school at saka ngayon, yung mga notebooks ko diyan sa bahay, marami akong naka-shut down na isurusurat ko lagi dyan ibagbaga ti Apo no agkarkararaga kanya. Sometimes mabilis magbigay ang Lord ng message niya that time. We are willing to listen God's voice through His Holy Spirit. Yes, audible voice. Oh. Hindi lang basta pakinggan siya. Siyempre doon, maglalagay ka ng question, Lord, anong susunod na buhay ko? Sabi ni Brother Joseph. After na may pasa ko po ang pagiging isang civil engineer. Lord, what's your next move? What is your next plan in my life? So that time, habang nagpipray ka, listen daw, makinig ka sa Espiritu ng Diyos, and then, Sulat. sulat mo. Sulat mo dyan notebook mo. Anya lagi dyan. Sumarunong nga marami iti karera iti biyag ko. Iti ministry ti unang ti church. Uray may saak lang nga young people. Simple young people in the church. May sa nga agtutubo aklaan. Anya ako ti planong ti biyag ko. Dahil kinreate nakmat nga for your family, for ministry, for mission, for discipleship. Lord, what is your will in my life? What is your plan in my life? Nang hindi lang ako nabubuhay ng parang wala lang. Lumilipas sa mga taon sa buhay ko na parang wala lang. Pero Lord, I need to know your will. I need to know your plan in my life. What's your plan in my family? What is your plan after our wedding? Nandiyan na. Paano maapot ibibigay? Paano mo malalaman lahat yun? No? I-reveal sa iyo ni Lord yan. Through His Holy Spirit. Maridayaw niya. Usapin mo siya. Makipag-deal ka siya. Makipag-diig ka sa Lord. Yan, tinext nga biyag mi Apo. Kung kuna tayo mag-idyan. Lord, ahang ko nga mo. Lakayak bakit kami na Apo. Kasi makisauti Apo. Ngayon, Lord, agbas-basa pa lang nagiti anak ko, adamat kasto yung anak ko. Lord, what is your plan? Lagi ko pa rin tanong. And madalas talaga nangungusap ang Lord through our prayers. Yes. Through His Holy Spirit. Kadalasan, sinisimula ng Diyos ang pagbuhos ng mga idea at informasyon sa puso natin. Kung isa-isa o higit pa sa mga tanong na iyon na sinabi ko sa inyo kanina ang ating tatanungin. So, sumusulat tayo ng mabilis kapag ra-write down tayo at nagsasalita siya sa puso natin. I-write natin yan sa papel. Balik-balikan natin, okay. Then, ma-found out mo. Ma-find out mo noan niya ti will ken plano ni Apo Diyos. Amen. Maridayaw iti Apo. Yes. Napakasarap maranasan ang Espiritu ng Diyos na ginagabayan kanya sa bawat pag-iisip mo at mga salita mo sa buhay.
Maridayaw iti Apo. Amen? Amen. John 10:27. Naririnig ng aking mga tupa ang aking ina, at kay aking nakikilala at sila'y sumusunod sa akin. So, una tayo itatay, God is a person. Spirit is a person. Jesus is a person. Father is a person. In John 10:27, God hears you. Yes, amen. Naririnig ka ng Diyos. Nakikilala mo ang tinig niya. Nakikilala naman niya ang tinig mo. Amen. Payag sinungaling ni Apo Diyos, nagsisinungaling ba siya dito sa word niya? Hindi po. Kaya maaari niyang sabihin sa iyo, what is plan for your life? Amen. Yes. Surusuruwam lang nga denggan babang ti Espiritu. Aray dayaw iti Ama. Amen? Amen. Amen! Amen. Listen to your heart. Yes. Denggemet no anya iti baga iti Espiritu iti puso. Bukod sa pakikinig sa Espiritu, nais kong i-recommenda sa inyo, makinig din kayo sa inyong mga puso. Upang maunawaan ang punto nito, doon sa awit 37, sabi niya doon, magalak ka naman, Panginoon, at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka rin sa Kanya at Kanyang isa sa katuparan. Brother Joseph, ihabilin mo daw sa Diyos ang lahat ng iyong kabagabagan. Magtiwala ka daw sa Diyos. No fear. No kaba-kaba. Pag nandun ka na sa exam mo bukas. Amen. Because ada plano ni Apo Diyos ka. Your plan, nakaplano. Past tense, nakaplano ang buhay. Amen. Whatever naka-result of your exam, God's plan na yung life. Aray dayaw ti Apo. Amen? Amen. At hindi naman ginusto ng Lord na mag-aral ka para hindi makapasa. And I know, ipasada ka ti Apo. Amen. Aray dayaw ti Diyos. Hallelujah! Amen? Glory to God. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka rin sa Kanya at Kanyang isa kakatupa. No, ihabilin mo kano, itid mo kano ti planong iti Apo, pagtiwala, samahan mo ng pagtitiwala, Brother Joseph. Pag sinabi mo, Lord, ipasalak mo ta Apo na ito yung exam, magtiwala ka na talagang ipapasa Kanya. Amen? Ihinabilin mo magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya, jay last ko na isa sa katuparan niya. Aramidin na no anya tin bagana. Jay English man ti basaan tayo niya ko na jay. Dali English na rin jay. So, no in-entrust tayo ti Apo, ihinabili natin sa Diyos, magtiwala tayo, at gagawin niya kung ano ang kanyang sinabi. Because God knows your heart. Amen. Walang maililimot sa Diyos. Yes. Walang maililihim sa Diyos. Amo na how you are faithful. Amo na no kasano mga pagduwa-duan man isun. Amo na ti kapasidad ti panmati mo. Amen. So God know you so much. Malay-dayaw iti Apo. And lastly, take a look at your circumstances. Madalas, dinidemonstrates ni Lord ang plano niya sa buhay natin, lining up circumstances in obvious ways. And He also knows us what His will is not for us to do in the same way. It is not His will for you to take the job. Nga muna nga hanmumot nga para ken kada dyan. Kasi, okay, kakay kami sa example. Kayat mo unay nga agbalin ka nga basketball player. Makashoot ti adu. Ngimhan mo nga kaya dyan hiking. Lumaban ka nga rin. Di dyan dadakdal nga tatao. Siyempre, hana. Diba nga niya po Diyos saan nga rin ti will ko para ken ka. Ado, tibanag nga mabalin nga ito according to gift. Yes. Gift na kapasidad. Di kinasya siya.
Ket numaminsan, Papilit. ni Apo Dios i-demonstrate na jay plano na itibiyag tayo in line ning ijay circumstansya nga sumangpet itibiyag tayo. Paraydayaw iti Apo. Amen. And amo ba nga ni Apo Diyos sometimes kino-close niya yung pintuan at sometimes binubukas din ng Yes. Diyos ang pintuan. Para sa'yo, para sa'yo. No gasat mo kung nadaman dadjay Para sa'yo, para sa'yo. paraken ka. No saan mo nga gasat, saan mo nga paraken ka. When? And ni Lord sometimes He closed the door. Acts 16:6-10. True, bata. Iso nga mga questionaran ni Apo Diyos. Tabaka na dyan mo't kay kayat mo unay, kin ipaplanong itibiyagan nga iso iti Para ko. paraken ka. Hindi yun yung plano ni Lord sa buhay. So, uray ni Paul, siniraan ni Apo Diyos ti dala na nga mapan, mga sabay jay, Phrygia. When? Pinagbawalan ng Espiritu na ipangaral ang salita sa Asia. Yes. Nang makarating sila sa Mysia, sinubukan nilang pumunta sa Bithynia, ngunit hindi pinahintulutan ng Espiritu. Kinlose na. Jay door. O, kaya't pagdaan nila sa Mysia ay lumusong sila sa Troas. At isang pangitain ang nagpakita kay Paul sa gabi. Isang malaking taga Macedonia ang tumayo at nakiusap sa kanya at nagsabi, pumunta ka sa Macedonia, tulungan mo kami. Ngayon pagkatapos niya makita ang pangitain, pagdakay pinagsikapan namin pumunta sa Macedonia na inaakala namin tinawag kami ng Panginoon upang ipangaral ang ebanghelyo sa kanya. Nagbukas ang Lord doon ng open door sa buhay nila po. Yes. But the first enclosed na itiruangan para katakwada. Ibig sabihin ang Lord, may bagay na isinasara sa buhay natin at may bagay na ibinubukas din. Amen. Pag ang Diyos mayroong ibinukas ay may isinara sa buhay natin, ang Diyos mayroon din siyang ibubukas para sa atin. Amen? Amen. Pag ang Diyos may isinara siya sa buhay mo, True. meron din siyang ibubukas para sa iyo. Amen. Mas maganda. At pag may ibinukas siya, meron din siyang isasara. Dapat maawatan tayo dadyan. Yes. Dapat maawatan tayo dadyan. That circumstances nga magmagna itibiyag tayo. Sometimes, ijay nga makita tayo, ti plano ni Apo Diyos. Yes. Itibiyag tayo. Amen. Paridayaw tayo. Amen. O, tingnan mo nga, Brother Joel, ano? Kinlose niya ang way mo, ng work mo doon sa isang way na yon. Pero ang Lord nag-open ng other way sa other banda doon. Maybe, may plan ang Lord. Bakit kanya dinala doon? So, may sometimes ganun. May mga circumstansya ng buhay natin. Amen. Ibinibigay niya para i-open ang other way, other na daan para sa blessing ni Lord sa buhay. So, hindi niya plano na magdire-diretso ka sa ABS. Maybe, doon mo tatapusin yung ilang taon pa ng serbisyo mo sa pagtatrabaho. So, we do not know pa kung ano ang nakalaan sa buhay natin. Amen. So, True. minsan may i-close ang Diyos, minsan may i-open siya ang door Amen. para sa atin. At pag nag-open ang Diyos, Brother JR, sa buhay natin, mas maganda Yes. kesa sa inaakala natin. Tandaan po natin yan. Amen. Malidayaw iti Apo. Amen? Amen. Mas maganda. Kailangan lang pong maging good listener tayo Amen. sa voice ng ating Panginoon. Malidayaw iti Apo. Sana po ay nakatulong ito, mga bagay na ibinigay sa atin ni Lord para masaliksik natin ang ating nais na malaman hinggil sa plano at will ni Lord sa buhay natin. Glory to His name. Last na tinalakay natin, take a look at your circumstances. Yes. Kung close ba or open, listen to your heart and listen to God's Spirit. Pay attention to how God was wired you. Bigyan pansin kung paano kay tinuturo ng Diyos. Seek godly input. Kung wala pa, humanap ka. Obey what already you know to be God's will. Sundin mo kung ano yung alam mo na yun ay will na ni Lord sa buhay mo. And nasa Word of God yan. Magbasa ka. Amen. Paridayaw iti Apo. And isuko mo ang iyong kalooban sa Diyos. I-entrust mo yung will mo sa Lord. Are you willing to entrust your will to God? Are you willing? Amen. Are you willing? Surrender your will to God. Hallelujah. Hallelujah. And walk with God. Sapay kumata na gito eh. Sana
ang lahat ng ito ay malaking bagay na makakatulong sa ating buhay Amen. para malaman natin ang mga kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Tumayo po tayong lahat.